Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga linyahan or mga madalas sabihin ng mga lalaking nagtataksil sa isang relasyon. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops! Disclaimer muna tayo. Itong mga sasabihin ko ay applied to both genders. Lalaki ka man or babae. 2,000 years later. So, eto ating aalamin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, eto yung busy ako. Alam nyo, ang tao or lalaki na laging nagdadahilan na busy siya. Yung every time na humihingi ka ng pabor or tinatanong mo siya kung pwede ba kayong magkita na sana ay makausap mo siya. Pero almost every time na nagtatanong ka or inaalam mo kung ano ang ginagawa niya, lagi niyang sinasabi na busy siya. Dati-rati, hindi naman ganon. Pero all of a sudden ay bigla na siyang naging busy. Yung talagang kapansin-pansin ang mga pagbabago. Alam mo, yung mga ganyang mga busy na linyahan, dahilan na lang yan. Kasi meron na talaga siyang pinagbibisihan na ibang tao. So most of the time, yan yung bago niyang babae. Okay? Alam mo, ang tao na mahal ka, laging may time yan sa iyo. Never kanyang sasabihan ng mga linyahan na busy ako. Okay? Pero hindi yung mayat-maya na consistent siya na laging busy at wala kang makitang effort para puntahan ka, para magkaroon kayo ng time. Kaya ladies and gentlemen, kapag madalas ka ng pinagsasabihan ng karelasyon mo na busy ako, sigurado na may iba na yan. Number 1. Number 2, eto yung friends ko lang yun. Kaibigan ko lang yun. Famous ito na linyahan at talagang ito yung mga madalas na rason ng mga tao na nag-cheat. Okay? Alam mo, kapag ikaw ay nasa isang relasyon na, iwasan mo na yung mga dati mong mga friends, anya, na sinasabi mo. Huwag ka nang magbigay ng special time, ng oras sa mga tao na yun. Kasi dapat ang pinaglalaanan mo ng iyong energy, ng iyong oras, ay yung karelasyon mo. Kaya yung sinasabi mo na magkaibigan lang kayo, kaya lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap, naku, hindi yan kapani-paniwala. Ang kaibigan mo, hindi pwedeng mas mahaba or mas special yung trato mo dyan sa kaibigan mo kaysa doon sa mismong karelasyon mo. Kalokohan po yan. Pero yan talaga ang madalas na dahilan ng mga manloloko. Siyempre, idadahilan lang nila, ayaw kong maging rude. Kaya pinagbibigyan ko siya. Kaibigan ko lang talaga yan, okay? O, huwag pong ganun. Talagang maging rude ka kapag ikaw na ay nasa isang relasyon. Respeto doon sa karelasyon mo. Kung talagang yun na ang nagugustuhan mo, diretsahin mo na yung present na karelasyon mo. It is better na makipag-kalas ka na dyan kaysa silang dalawa naman ang pinagloloko mo. Okay? At yan ang ginagawa ng mga taong manloloko. So ayan yung isang linyahan. Kaibigan ko lang yan. Number 2. Number 3. Eto yung space. I want some space. Bigyan mo muna ako ng space. Alam mo, red flag na yan kapag merong isa sa inyo ang humihingi ng space. Yan na yung sign na off na kayo. Okay? Ayaw lang nilang sabihin yung brutal na katotohanan. Siguro ayaw kanyang masaktan or wala siyang courage na diretsahin ka. Kaya ito na yung mga sinasabi niya sa iyo.
magkaroon muna tayo ng space or bigyan mo muna ako ng space. Okay? Yung mga ganyang space na yan, wala na yan. Ibig sabihin na lang yan is talagang naghiwalay na kayo ng landas. Space, magkarelasyon kayo tapos space ang gusto. Naku, huwag kang maniniwala dyan. Okay? Sa mga space na hinihingi niya na yan ay merong ibang pinagkakaabalahan na babae, na tao. Okay? Di ba dapat ay para mas mapalapit kayo, para mas maging close kayo, para mas tumibay ang relasyon nyo, ngayon kabaliktaran ang gusto mo. Gusto mo na space, na magkalayo kayo, na wala kayong time, na ang lahat ay hindi nangyayari dahil space na ang gusto mo. Kalokohan po iyan. Yan lang ang isang linyahan na idinadahilan ng mga lalaki na gusto na umiwalay o meron ng ibang babae o lalaki naman sa part ng mga babae. It only means na meron na yang iba or ayaw na niya sa iyo. Number 3. Number 4, ito yung cool off muna tayo. Parang similar ito doon sa gusto ng space. Pero magkarelasyon kayo. Pero bakit humihingi ng cool off? Alam mo yung cool off na yan, cool, malamig, off, wala. Diba? So wala na yun. Kumbaga, salita lang yan. Pero ang ibig mangyari niyan is maghiwalay na tayo. Ayaw ka lang niyang masaktan or wala siyang lakas ng loob na sabihin yung katotohanan sa iyo. So, sasabihin niya is cool off muna tayo. Pero behind the scenes, meron na yung ibang kinakatagpo. Okay? Kaya yung mga nagsasabi na cool off, nako, meron na yung iba, promise. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan mga sinasabi ng mga lalaki. Okay? It's either ayaw na niya talaga sa iyo or most of the time, meron na yung ibang babae. Number 4. Number 5, eto, yung nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating kilala ko. Oh, so ngayon, ikaw pa ang kanyang sinisisi, di ba? Pero ganyan talaga ang mga tao na gumagawa ng mga dahilan para lang umexit sa relasyon. Pero ang katotohanan niyan is meron na yang iba. Talagang pinagloloko ka na lang ng tao na yan. Kaya ladies and gentlemen, kapag sinasabihan ka na nagbago ka na, hindi na ikaw yung taong dating minahal ko at nakilala ko, huwag kang maniwala dyan. Ang totoo niyan is meron na iba. Meron na yung ibang kinalolokohan. Okay? So ayan po ang number 5. Number 6, I felt neglected and I was lonely. Oh, ibig sabihin yan ay binabaliwala mo na ako at ako ay naging lonely. Lonely na yung relasyon natin. So ngayon, ibig sabihin ba ay hindi mo na siya talaga binibigyan ng time? Pero huwag ka, dahilan lang yan. Ibinibigay mo lahat sa kanya, oras, quality time, yung personal na physical presence mo ay ibinibigay mo. Pero sasabihin niya sa iyo, I felt neglected. Pakiramdam ko ay napapabayaan mo na ako. Ako na ay nalulungkot. No, di ba? Pero ang katotohanan niyan, eskapo ang gusto niyan. Gusto lang niyang kumiwalay dahil meron na siyang bago. Yan ay isang manlolokong lalaki or individual. Number 6. So, ayan po, ang ilan sa napakaraming mga linyahan or sinasabi ng mga lalaking nagtataksil or manloloko. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.